Base sa bagong study, scientists say na money can buy happiness. I agree to some extent that money can buy you happiness. Yes, money can't always make you happy. Pero kung wala ka namang pera, for sure, hindi mo nabibili mga gusto mo. Hindi ka nakakapag-travel. Madalas kayong mag-away sa household nyo. Ultimately, stress ka. Kung ayaw mong ma-stress sa pera, panoorin mo to. Here are 10 ipon challenge for 2024. Number 1, 20 or 50 pesos everyday challenge. Simulan ilagay sa alkansya ang 20 pesos everyday, mapa yung 20 peso coin man or yung papel. Maliit man tingnan ang 20 pesos kada araw, pero sa isang taon na may 365 days, lalabas din yan na 7,300 pesos. Nasa sa inyo po kung 20 pesos per day lang talaga ang itatabi mo sa alkansya or lahat ng 20 pesos sa wallet mo ng araw na yon ang iipunin mo. Siyempre, mas malaki, mas mabuti para mas significant ang ipon mo pagkatapos ng isang taon. If 50 pesos naman daily ang maipon mo, meron kang 18,250 pagkatapos ng isang taon. Para sa maliit ang income, malaking bagay na ang makaipon ng 7,300 or 18,250. Pagkatapos mong makaipon ng at least 7,300, maaari ka nang magsimula ng maliit na negosyo na makakadagdag pa sa income mo. Pwede kang bumili ng oven para makapagsimula ka ng baking business. Pwede din panimula ng maliit na tindahan, karinderya, tindahan ng merienda, etc. Tara, start na agad ngayong January 1. Number 2, weekly challenge. Ito ay mas ambitious kesa sa 20 or 50 pesos per day challenge. Dito, kung kaya ng income mo, mag-save ka ng 1,000 pesos per week challenge, gawin mo. In a month, meron kang ipon na 4,000 pesos or 52,000 pesos pagkatapos ng isang taon. Pag nagawa mo to consistently, malaking achievement ito. Dahil kung kaya mong makaipon ng ganyan kalaki kada buwan at wala ka pang sariling bahay, maaari mo nang i-consider na kumuha ng low-cost housing sa halagang 4,000 pesos kada buwan. Number 3, Subscription Reset Challenge. Review all your subscriptions. Baka meron kang mga subscription na hindi mo na ginagamit or hindi na nakakapagbigay ng value sa'yo. Baka meron kang redundant subscription like meron ka ng Netflix, Disney Channel, etc. Then meron ka pang cable. Tanggalin mo na ang mga subscription na hindi mo naman kailangan. For sure, makakatulong ang pagbawas ng expense na ito sa ipon mo. Number 4, 20% challenge. If gusto mo naman talagang i-challenge ang sarili mo para maging significant ang ipon mo, mag-save ka at least 20% ng net income ng household nyo. If ang sweldo mo ay 40,000 pesos net kada buwan, ipunin mo na ang 8,000 pesos monthly. Pagtapos ng isang taon, meron ka ng 96,000 pesos. Malaking halaga para magamit mo mag-start ng mas malaking negosyo, kagaya ng pet grooming services, hair and makeup services, frozen good business, etc. Or di kaya, ilagay mo sa MP2 para mas kumita pa ang pera mo. Or kung may pangarap ka namang bilhin ng mga gamit sa bahay like TV, ref, or washing machine, at least di mo kailangan ipangutang kasi may ready ka ng pera para sa mga ito. Number 5, Online Shopping Freeze Challenge. Sobrang dali na gumastos ngayon dahil ilang click mo lang, for sure, meron ng laman ng cart mo. And before you know it, paparating na ang parcel mo at kailangan mo nang mag-ready ng pambayad para dito. Challenge yourself to empty your online cart at huwag kang mag-order. If ang average shopping online mo for the month ay umaabot ng 5,000 pesos, makakatipid ka ng 5,000 pesos for that specific month na pwede mong ipangdagdag sa negosyo mo or sa iba mo pang investment. Number 6, Grocery Challenge. For sure, marami sa atin ang nag-overspend pag nagpupunta sa grocery.
Challenge yourself na i-make sure na hindi ka mag-overspend by sticking to the list and your budget. If wala sa list at wala sa budget ang additional snacks like chocolate, ice cream, chips, etc., discipline yourself na wag ilagay ito sa cart nyo. Most of the time kasi, when you look at your cart, makikita mo na maraming junk ang nasa loob ng cart na alam mo naman hindi na nga healthy, dagdag gastos pa. I-make sure mo na din na you don't go to the grocery na gutom. Kasi pag gutom ka, for sure, marami kang malalagay sa cart mo na wala naman sa plano mong bilhin. Pagdating mo sa counter, don't touch anything na hindi mo naman kailangan. Those items are placed there strategically while waiting para i-trick ang mind mo na isipin na kailangan mo yung mga items for you to add to your purchase. Number 7, cook home food meals daily challenge. No Grab or Food Panda. Kagaya ng freezing online shopping, gawin mo din ng no Grab food or Food Panda delivery. Sobrang taas na ng food inflation ngayon, kaya malaking tipid ang pagbili sa palengke at pagluto sa bahay. Tandaan mo na tuwing nagpapadeliver ka sa Grab, times 3 ang gastos mo. Marami akong nakikitang problemado sa pagbabudget ng pera kahit malaki ang sweldo. Pero ayun pala, malaking part ng sweldo nila ay napupunta sa Grab Food at Food Panda sa kakapadeliver. Maliban sa malaking gastos, ang mga ito, karamihan sa mga naipapadeliver natin ay fast food at hindi healthy. So challenge yourself to cook home food meals. If kapos ka naman sa time, pwede kang mag-allot ng ilang oras sa isang araw para magluto ng isang linggong food at i-freeze mo na lang. By doing this challenge, for sure, malaki ang maiipon mo. Number 8, bi-weekly challenge. Ito naman ay pagtatabi ng pera 2 times a month. If kaya mo magtabi ng 5,000 pesos kada kinsenas at katapusan sa isang buwan, makakaipon ka ng 10,000 pesos. At sa isang taon, meron kang 120,000 pesos. Imagine, napakalaking halaga nito at malaki ang pwedeng magawa nito sa buhay mo. Maaari mo itong paikutin para your money will work for you. Pwede kang mag-put up ng business kung saan expert ka para mas malaki yung chance na lumago ito. Pwede kang mag-rice retailing business, bumili ka ng drone at iparent mo. Pwede din video okay machine rental, car wash business, at marami pang iba na sure na makakapagdagdag sa income mo. Number 9, extreme challenge. Ito naman ay pwede sa malalaki ang sweldo. Doon sa mga kayang mag-ipon ng at least 50% ng sweldo nila. Kung ang sweldo mo ay 100,000 pesos kada buwan, itabi mo agad ang 50,000 pesos. In a year, meron kang maipon na 600,000 pesos. Doon naman sa sumusweldo ng 200,000 pesos, meron ka na agad 1.2 million. Grabe, ang laki nun. Sa halaga na yan, pwede ka nang bumili ng lote or ng kondo na pwede mong paupahan. Kung makabili ka ng condo unit sa halagang yan at mapaupahan mo ng 10,000 pesos kada buwan, meron ka na agad siguradong passive income na 10,000 pesos. Mas malaking ipon means mas malaking opportunity ang naghihintay sa'yo kung alam mo lang kung saan ilalagay ang ipon mo. Number 10, Focus and Consistency Challenge. Madaling sabihin na tayo ay mag-iipon, pero it takes a lot of focus, consistency, and discipline para magawa natin to ng isang buong taon. Parang pag-exercise lang or pagda-diet. Pag di ka focus at consistent, hindi mo makikita ang positive change sa body mo. Ganon din sa pag-iipon. Kailangan disiplinado ka at consistent para ma-achieve mo ang ipon goal mo. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope this will prepare you for your financial journey this coming 2024. Good luck!